tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Ihanda ang daan ng Diyos, ibababurol at bundok. Parating ng tagapagligtas, liwanag niya sa tao'y bigay. Maghintay tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Halina, mga kapatid, tuloy po kayo sa ating online mass ngayong linggo. Tayo po ay nasa pangalawang linggo sa panahon ng Adviento. Ang pangalawang kandila ng Adviento ay tinatawag nating kandila ng Bethlehem. Dahil inaalala natin ang paglalakbay ng banal na mag-asawa, si San Jose at si Maria, papunta sa Bethlehem kung saan isisilang ang ating tagapagligtas, si Jesus. Ang linggo ding ito ay tinatawag nating ang linggo ng kapayapaan. Maraming mga pamilya ang hindi payapa. Maraming mag-asawa ang nag-aaway at hindi nagkakaintindihan. At ganyan din sa iba't ibang dako ng mundo, wala pa ring kapayapaan. May gera. Dito po sa ating bansa, nagpaputok ng isang bomba doon sa Marawi habang nagdidiwang ng misa ang mga Katoliko. Nakakalungkot kapag alam natin na walang kapayapaan sa ating kapaligiran, nakakabigat ng ating buhay pag malayo tayo sa kapayapaan ng Diyos. Kaya naman, pagdasal natin sa pagsindi ng pangalawang kandila ng Adviento na magtagumpay at manatili ang kapayapaan sa bawat isa para maging buo at maging mas mabuti ang ating buhay dito sa mundo. Panginoong Diyos, sa aming paghahanda sa muling pagbabalik ng aming tagapagligtas, gabayan mo po ang aming mga puso tungo sa lubusang pagbabago. Bigyan niyo po kami ng lakas upang talikdan ang lahat ng uri ng kasalanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at ganyan din ang buong mundo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ngayon po sisindihan natin ang pangalawang kandila ng Adviento. Para tayo po ay maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, pagsisihan natin ang mga sandali, mga pagkakataon na tayo nagkamali sa Diyos at nagkulang sa ating mga kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mo ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan mo kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw. Huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katuwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari yaong pagtatapat
at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag niyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal sa Panginoon. Ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng makapagsisi at pagbabalik sa loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais kayong mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang nagpaparam na may pangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Itatalagan niyo sa kanya iyong sarili at mamuhay ayon sa kanyang kalooban, samantalang hinihintay niya ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan, at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at mga bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin niyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Daan ng poong nariyan na't tuwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesus na anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang hula ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa inyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan niyo, talikdan ang inyong mga kasalanan.
at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng mga taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya naman pagkain, balang at pulok-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kesa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po. At happy Sunday po sa inyong lahat. Kung meron po kayong katabi ngayon, pakigreet nga po na Happy Sunday. Ilang araw na lang po, nagka-countdown na tayo. Malapit na po ang Pasko. Meron po ba kayong wish? Sigurado. Hold on to that wish. But more importantly, pray for that wish. Pray if your desire is really the desire for God for you. Yun po yung mas magandang panalangin. Panginoon, ito po yung aking dasal. Panginoon, ito po yung aking hiling. Kung ito po ang hiling nyo para sa aming buhay, naway mangyari nawa. Dahil kung gusto ng Diyos, agad-agad po na ibibigay niya sa iyo. Kung para sa iyo, para sa iyo. Kung wala pa sa iyo, ibig sabihin, hindi pa para sa iyo. Kaya nga, huwag kang maiinip dahil hinahanda ng Diyos yung para sa iyo. At sigurado pag dumating at natanggap mo ang biyayang ng Diyos, saktong-sakto yan sa iyo. Ang biyaya ng Diyos ay bibigay niya sa iyo hindi lang para gawin kang masaya, pero para maging mas mabuti pa ang iyong buhay. Amen? Kaya hold on to your wish, but pray to God that your wish be really according to His will. Amen? Meron pong isang kwento tungkol po sa dalawang magkumpare na magsasaka. Sila po ay nasa bukirin, nagtatanim. Pero habang sila'y nagtatrabaho, nagmamayabang po itong isang magsasaka dito sa kaibigan niya. Anong sabi? Pare, alam mo ba sa amin, ako yung boss. Ako yung masusunod. Natatakot ang aking asawa sa akin. Habang nagsasalita po ng ganito, itong pagsasaka, bigla-bigla paparating yung kanyang misis sa malayo. Mukhang galit na galit kasi nakakunot ang kilay, mukhang nagdadabog sa kanyang paglalakad, nagmamadali papunta po sa kanila. Sabi po nitong kanyang kaibigan, pare, ayan na yung iyong misis. Paparating na, mukhang galit na galit. Sabi po nitong nagmamayabang, huwag kang mag-alala pare. Tignan mo, matatakot sa akin yan, aalis yan. Bago makarating yung misis niya, ito po magsasaka, inalis yung kanyang long sleeve sa kamay. Pagkatapos, winagayway. Sabi ganyan sa misis niya sa malayo. Nakita po ng misis, biglang tumalikod, umalis. Tapos sabi po ng magsasaka, o tignan mo na, sabi ko sa'yo, ako yung boss sa amin, nakita lang sa akin, ginaganyan ko siya, umalis na. Ano ba yung ginawa mo? Bakit umalis? Sabi po ng kaibigan niya. Tinignan po yung kanyang kamay. Alam niyo po kung ano yung meron sa kamay niya? May sulat, may nakatattoo. Ang nakalagay po, susunod ako. Kaya pala, umalis na yung misis niya. Pagpaparating yung misis niya para hindi po siya mapahiya, papakita lang niya, susunod ako. Ang tanong, bakit ba tayo sumusunod sa Diyos? Sumusunod ka lang ba sa Diyos dahil natatakot ka? Hindi po magandang pagsunod kung ikaw ay natatakot. Dahil pag wala ng takot, hindi nasusunod ang tao. Amen? Ang estudyante sumusunod sa teacher, natatakot. Pag wala ng takot ang estudyante, nagre-rebelde. Kahit na paano sigawan, hindi po mag-aaral, hindi papasok ang estudyante. Di po ba? Yung inyong mga anak sumusunod sa inyo dahil natatakot. Pero pag wala ng takot sa inyo, hindi mo mapapasunod. Hindi gagawin
ng anak nyo yung mga inyong hinahabilin. At ganyan din, pag ang mga asawa nyo tinatakot nyo, maghahanap yan ng iba na kung saan mananatili sila dahil dun sila masaya. Tayo, pagdating sa Diyos, bakit ba tayo sumusunod? Bakit ba tayo nagdadasal? Bakit ba tayo nagsisimba? Sana ang pagsunod po natin sa Diyos, hindi dahil tayo natatakot, pero ang ating pagsunod sa Diyos ay galing sa ating busilak na pag-ibig at pagmamahal sa Kanya. Bakit po ang mga tao sa ating nabasang ebanghelyo sumunod po dito kay San Juan? Pumunta sila sa ilang, sa disyerto, napakalayo, napakainit dahil may inaasam, may hinahanap ang puso nila. They were desiring for God. Hinahanap nila ang Diyos sa kanilang buhay. At tandaan niyo po ito mga kapatid, ang pagdarasal, ang panalangin ay nag-uumpisa sa hangad ng ating puso. When you desire for God, that is the beginning of praying. At wag din po kayong mag-alala. Pag kayo po ay nahihirapan sa pagdarasal, continue praying. Because the struggle to pray is praying authentically. When you struggle in praying, you are truly praying. At pagpatuloy mo lang yung iyong pagdarasal, kahit na nahihirapan ka, kahit na nabibigatan ka, dahil pagkatapos ng iyong paghihirap, ng iyong pag-struggle, may naghihintay na pagpapala at gantimpala sa inyo. Itong mga tao kahit na mainit malayo, pinuntahan si San Juan dahil ang isang naasam, hinahangad ng puso nila ay kapayapaan. Nauunawan at naiintindihan ng mga tao yon na kung gusto mong makaranas ng kapayapaan, sa Diyos lamang. At kung alam mo, nasa isang lugar ang Diyos, kahit na napakalayo nito, kahit na ikaw ay gumastos, kahit na ikaw ay mapagod, pupuntahan mo ito. Ganyan po madalas ang nararanasan ko dito. Napakaraming mga taong pupunta dito po sa ating parokya, sa ating simbahan, nang gagaling pa po sa Apari. Merong iba nang gagaling po sa Mindanao, sa Davao. Bakit sila pumupunta dito sa simbahan? Dahil hinahanap nila ang Diyos. At yan po ang nais ng bawat isa sa atin. Dahil naniniwala tayo that only God can satisfy our deepest longing. Dahil alam natin sa Diyos lamang natin matatagpuan ang kapayapaan. Pero ang tanong, bakit wala ba tayong kapayapaan ngayon sa ating buhay? Dalawang dahilan lang po. Una, ito ay dahil hindi tayo payapa sa ating mga kalooban. Hindi tayo payapa sa ating sarili. Hindi natin matanggap ang ating sarili. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang bahay na pinapangalagaan po ng isang hermitanyo. At lahat ng mga tao na balitaan nila na para daw po isang mahika, magic house. Pag pumasok ka doon, makikita mo yung isang bagay na hinahanap mo sa iyong buhay. So pag pumasok ka doon, magbabago ka daw. Napakarami pong tao na balitaan nila itong bahay na ito. Meron pong dalawang magkaibigan na pumunta dito po sa bahay na ito. At pumasok yung isa, ang nakita po niya, maraming salamin. At pag tinignan niyo po yung salamin, nag-iiba yung iyong itsura. Ito pong tao, nung nakita niya, yung kanyang sarili biglang lumaki yung kanyang ilong, lumaki yung kanyang ulo, naging disforma po yung kanyang muka. Hindi po nasiyahan itong tao. Bigla siya nagalit. Sabi niya, ano ba naman to? Ginawa kong pangit. At lumabas po itong taong ito nagagalit. Pumasok po yung kanyang kaibigan. At ganyan din po nakita, isang bahay puno ng salamin. At nag-iba din po yung kanyang itsura doon sa mga salamin. Nagdisforma din po. Lumaking kanyang ulo, kanyang mga tenga, lumaking kanyang ilong. At alam niyo po kung ano naramdaman ng taong ito. Siya po ay natuwa. Siya po ay nawili, nasiyahan siya. At pinagtawanan niya yung kanyang sarili. Nung lumabas siya, tuwang-tuwa siya. At nagpapasalamat po siya doon sa ermitanyo. Mga kapatid, ang ating buhay ay isang salamin lang. Ang realidad ay salamin ng kung anong nararanasan natin sa ating kalooban. Kaya nga, pag ikaw ay malungkot, hindi ito kasalanan ng mundo. Pag ikaw ay nagagalit, ito ay dahil sa kung ano ang nasa iyong puso at kalooban. Sabi po ni San Jeronimo, if you are at peace with your soul, heaven and earth will be yours.
Ang ganda po. Kung maayos lang ang iyong kalooban, lahat ng nasa mundo, pati ang langit, mapapasayo. Wala po tayong kapayapaan, hindi dahil sa ibang tao. Wala tayong kapayapaan dahil nag-uumpisa yan sa atin. Dahil sa kung ano-ano ang ating tinatanim sa ating puso at kalooban. If you want to have peace, then put your heart in order. Clean your soul. At paano po natin maayos ang ating puso, ang ating kalooban? Lumapit tayo sa Diyos. Siyang nakakaalam kung paano niya aayusin ang lahat, magumpisa sa ating kaluluwa. Pero pangalawa, wala po tayong kapayapaan dahil meron tayong galit at hidwaan sa ibang tao. When you have ill feelings with other people, then you will have no peace. When you are fighting with other people, arguing with other people, then you will have no peace. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang ama. Nag-away sila ng kanyang anak. Matinding away. Sigawan, hindi po sila magkaintindihan. Ang ginawa po ng anak, lumayas sa bahay. Ito pong ama, pilit na tinatawag yung kanyang anak, tinetext, message, ayaw po sumagot. Pinatay po lahat ng means of communication. Talagang lungkot na lungkot po ang ama. Para po mapabalik niya yung kanyang anak. Alam yung ginawa ng ama? Siya po ay sumulat sa dyaryo. At pinalimbag po niya ito, pinaprint. Sabi, Francis David, come home. I will meet you in the park at this date. So, pina-publish po, pinaprint. Ito pong ama naghihintay dun sa park. Dun sa nakatakdang oras, sinulat po niya dun sa dyaryo. Alam niyo po kung ano nangyari? Napakarami pong mga tao na nandoroon. At nung tinanong ng ama, anong pangalan nila? Ang pangalan po nila ay Francis David. Marami po palang kapangalan yung kanyang anak. At ang nakakabigla, lahat po sila ay may problema sa kanila din pong mga tatay. Mga kapatid, alam ko po lahat po tayo, meron pa rin tayong mga tinatagong mga galit sa tao, sa ating puso, sa ating damdamin. You will never have peace if you have anger in your heart. Sabi po ni Mother Teresa ng Avila, if we realize that we belong to each other, it is only then that we will have peace. Oo nga naman, kung maaalala mo, kung mauunawaan mo, na tayo po ay hindi iba sa isa't isa, na tayo ay magkakapatid, na tayo po ay galing lang sa iisang Ama sa Diyos. Mawawala po yung ating galit, yung ating inis. At pag ikaw ay nakapagpatawad sa iba, diyan ka makakaranas ng kapayapaan. Napakarami pong tao ang nawawala. Pero alam nila kahit na sila'y nawawala, gusto nilang umuwi, gusto nilang bumalik sa Diyos. Napakaraming mga tao, alam nilang kanilang pagkakasala. Pero alam din nila na ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang kapatawaran, doon sila magkakaroon ng kapayapaan. Kaya kapatid, kung nararamdaman niyo po sa inyong puso na kayo'y tinatawag ng Diyos, kayo po ay bumalik. Naghihintay ang Diyos. Sumunod tayo sa Kanya hindi dahil tayo natatakot. Sumunod tayo at bumalik sa Diyos dahil mahal natin siya. At magtiwala tayo sa ating pagbabalik, makakatanggap tayo ng biyaya, ng kabutihan, ng Kanyang kapayapaan. Purihin natin at pasalamatan ng Diyos na walang sawang naghihintay, nagpapatawad at nagmamahal sa atin, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya kayo Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinuroonan ng yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dala pa rin ang pagnanasang lubos na makapaghanda sa pagtanggap sa Panginoon. Hilingin natin ang tulong ng Kanyang biyaya at ating sambitin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, nawa siya'y kilalaning tagapaghatid ng mabuting balita sa mundong pinahihirapan ng kapusukan, kawalan ng katarungan, pagkakahati-hati at karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, Arsobispo Florentino Labarias, mga obispo at iba pang ministro sa simbahan, sa pagtulad kay Juan Bautista, naway hindi sila magsawang manawagan sa sangkatauhan para sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa sangkatauhan, naway aminin ng lahat ng taong kay Jesus lamang sila makakatagpo ng kahulugan, pagkakasundo at katuparan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Yesus, Ikaw ang bukal ang aming pag-asa at kaligtasan. Palayain mo ang aming mga puso sa bawat masamang simbuyo at ipagkaloob mo sa amin ang kagalakan ng iyong pananahan sa amin. Ikaw ang nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Bago po ang pagpapatuloy ng ating misa, muli po ako nagpapasalamat sa inyong lahat, ang ating mga online mass goers, sa inyong walang sawang pagdodonate sa ating pong parokya. Ang inyo po mga dinodonate, pagdating po sa January, tayo po ay tutulong dito po sa Home for the Aged at orphanage ng ating diocese. Ngayon pong Kapaskuhan, maraming nagbibigay po sa kanila. Pero pagkatapos po ng Pasko, sila po ay nakakalimutan muli. Kaya nga po, hinahayaan muna natin yung ibang tao na magbigay dito po sa mga matatanda na inabandonan na at sa mga bata na pinaampon. Pagdating po ng January, tayo naman po ang tutulong sa kanila, magbibigay ng mga supply para po sa mga pang-araw-araw nilang pangangailangan. Again, maraming salamat po at naway ibalik ng Diyos sa inyo ang inyong kagandahang loob, siksik, liglig at umaapaw. God bless po sa inyong lahat. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit, hapdi at lungkot, tinapay ng pagod, tinapay ng bigat, gawin mo ng tinapay ng tuwa. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahayin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway sa pag-ibig mo ang nagbibigay kapunuan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang mga pangako niya ay kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ibinahayag na namatay ang iyong anak, nabubuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa pangas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, ang aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ng ating Panginoong Yesus, tayo'y magkaisang manalangin. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naghihintay sa umaga, gabi naghihintay sa liwanag. Bayan mo nasasabik sa iyong pagbabalik, umaasa pa rin sa iyong pagdating. Ito ang iyong hinirang, nagdarasal makita na ang mukha mo. Bayan ng Diyos nagtitiis at umaasa, tapat naghihintay sa pag-ibig mo. O Diyos, pakinggan mo kami at paspasan ang aming kahilingan, at sa iyong pambabalik kami babangon na muli. Langit at lupa, lahat ng tao ay makakasundo. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayong upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan na pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin ibulong sa Diyos ang mga pangalan ng mga kapatid natin, mga minamahal na may sakit at karamdaman. Magtiwala tayo na ang Diyos sa kanyang biyaya at grasya ay pagagalingin sila. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa nila ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masyado ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW. Dahil sa iyo lamang, aasa at wala ng iba. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, kami pinapakinabangan mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin, upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Alam niyo po ba ang sikreto para gumaling agad ang may sakit? Para magkaroon ng kaginhawahan, ang karamdaman ng pangangatawan, ang sakit ng pangangatawan? Ang sikreto daw po ay peace of mind. Pag may kapayapaan ng isip, magiging payapa din ang pangangatawan. Amen? Alam niyo po ba kung ano ang tunay na kayamanan ng pamilya? Hindi po yan ang lupa, hindi po yan ang bahay, hindi po yan yung mga alahas, singsing na ipapamana nyo, hindi po yan yung pera sa bangko, kayamanan po yan ng mundo. Pero merong espiritual na kayamanan. Ano po? Kapayapaan sa loob ng pamilya. Pagpayapa ang pamilya, siguradong mayaman sila. Pagpayapa ang pamilya, siguradong masaya sila. Pagpayapa ang pamilya, siguradong totoo ang kanilang pag-iibigan at pagmamahalan. So mga kapatid, pagpatuloy natin pagdasal, hilingin sa Diyos ang kapayapaan. When you have peace, you are healthy. When you have peace, you are wealthy. Naway ang kapayapaan po ng Panginoon palaging sumainyo. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng Diyos sa may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong misa ay natapos na. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.